Wala akong pakialam kung inatake ang nanay ko. Ang oras ay oras, Amihan. Huwag mong idahilan ang katangahan mo sa pagiging huli natin. Nananatiling nakayuko si Amihan habang maingat na pinapagpagan ang manggas ng mamahaling Amerikana ng kanyang asawa. Sa kabilang kamay niya ay ang maliit na lalagyan ng gamot sa puso ni Doña Celina na muntik nang malimutan kaninang umaga. Isang gamot na tinakbo niya ng nakatakong mula sa ikalawang palapag ng mansyon hanggang sa kotse para lamang makasiguro siyang ligtas ang biyenan niya. Ngunit para kay Gabriel Monteverde, ang pagmamalasakit na yon ay isa lamang sa gabal sa kanyang perpektong schedule, isang mapait na bikig ang bumara sa lalamunan ni Amihan. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Halos mabitawan niya ang bote ng gamot, ngunit mas pinili niyang humigpit ang hawak dito hanggang sa bumaon ang takip sa kanyang palad. Sa loob ng marangyang sasakyan na amoy mamahaling pabango at malamig na hangin, pakiramdam ni Amihan ay unti-unti siyang nauubusan ng hininga. Walang luhang tumulo. Matagal na niyang natutunang lunukin ang sariling iyak. Hanggang kailan niya babayaran ng utang na loob na sumisingil hindi ng pera, kundi ng kanyang buong pagkatao? Pagbaba nila sa silong ng nagtataasang gusali sa Ortigas, mabilis na nagbago ang anyo ni Gabo. Ang lalaking kanina lamang ay nagbabato ng matatalim na salita, ay mayroon na ngayong maaliwalas at magalang na ngiti sa mga gwardya at empleyado. Nakayuko lang si Amihan na sumusunod sa kanya, bit-bit ang mga makakapal na folder ng presentasyon. Pagpasok nila sa malawak na boardroom, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Naroon na ang lahat ng matataas na opisyales ng kumpanya. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang pinsan ni Gabo na si Zandra. Isang mapanuya at nakakapasong ng ngiti ang iginawad nito kay Amihan. Naramdaman niya ang mga palihim na sulyap at narinig ang mga mahihinang bulungan ng mga taong nakapaligid, mga salitang humihiwa sa kanyang natitirang dignidad. May napansin si Amihan. Bago pa man sila tuluyang makalapit, nakita niyang ibinulsa ni Zandra ang kanyang cellphone matapos makabasa ng isang mensahe na lalong nagpalapad sa ngiti nito isang palihim na senyales na tila may masamang mangyayari. Lumapit si Gabo sa kanyang pwesto. Sa halip na magalit o sumigaw sa harap ng board members, dahil sa 3 minutong pagkaantala, kinuha nito ang baso ng umuusok at mainit na kape na inihanda ng sekretarya. Lumapit siya kay Amihan. Ang boses ni Gabo ay malumanay, tila nag-aalalang guro na nagtuturo sa isang paslit. Amihan, mahal ko, alam mo bang ang bawat minuto sa kumpanyang ito ay nagkakahalaga ng milyon? Ang disiplina ay nagsisimula sa tamang oras. Bago pa man makapagsalita si Amihan upang humingi ng paumanhin, marahan at sinadyang ibinuhos ni Gabo ang mainit na kape sa harapan ng puting blusa ng kanyang asawa. Ang mainit na likido ay mabilis na kumalat sa manipis na tela, tumagos hanggang sa kanyang balat, nag-iwan ng mahapding pakiramdam na tila sinusunog ang kanyang dibdib. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kwarto. Walang sino man ang nagtangkang magsalita o tumulong, nakatitig lamang sila sa nagaganap na pamamahiya. Nakita ni Amihan ang pagpipigil ng tawa ni Zandra mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi sumigaw si Amihan, hindi siya umiyak. Yumuko lamang siya ng mas mababa, tinatanggap ang parusa na inakala ng lahat ay nararapat sa kanya. I'm sorry, Gabo. I'm sorry, board members. Lalabas na po ako. Ang tanging lumabas sa kanyang mga nanginginig na labi bago siya tumalikod at naglakad palabas. Pasa ng matatalim na tingin ng lahat. Sa loob ng banyo, mag-isa siyang nakaharap sa malaking salamin. Ang kanyang puting blusa ay sira na. Nabahira ng madilim na kulay ng kape na nakadikit sa kanyang namumulang balat. Kumuha siya ng murang tissue mula sa dispenser at sinubukang punasan ng mantsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ikinukuskus niya ang magaspang na papel sa basang tela. Unti-unti itong napunit at nadurog sa kanyang mga daliri, tulad ng kanyang pagkatao.
na matagal nang pinupunit ng lalaking nangakong iingatan siya. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niyang dati ay may pangarap na maging isang mahusay na abogado, ngayon ay puno na lamang ng takot, pagod at pagpapasensya. Sa mismong sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Ang lalaking inuuwian niya araw-araw ay hindi isang asawa, kundi isang mapanlinlang na halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling kasuotan at matatamis na salita sa harap ng ibang tao. Kung patuloy siyang mananahimik at yuyuko, mamamatay siyang unti-unti nang hindi man lang napapansin ng mundo. Umuwi si Amihan nang mag-isa habang ang kalangitan ay nagbubuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa bintana ng sinasakyan niyang taxi ay nagpapaalala sa mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Pagdating niya sa kanilang marangyang mansyon, madilim na ang paligid. Dahan-dahan niyang pinihit ang busol ng pinto. Umaasang makakapagpahinga ang kanyang pagod na isip at katawan kahit sandali. Ngunit pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang figura ng kanyang asawa na nakaupo sa silya sa gitna ng sala. May hawak na isang maliit at nakabalot na regalo si Gabo. Unti-unting sumilay ang isang matamis, ngunit nakakakilabot na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. Para sa asawa kong natuto na. Malumanay nitong bati, habang unti-unting pinupunit ang balot ng regalo na nag-iwan ng isang matalim na tunog na nagpatindig sa mga balahibo ni Amihan. Ang tunog ng pagpunit ng makintab na pambalot ng regalo ay bumasag sa katahimikan ng sala. Dahan-dahang inalis ni Amihan ang huling piraso ng tape. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa antisipasyon at takot. Sa loob ng kahon ay hindi isang mamahaling alahas o pabango na inaasahan ng sinumang asawa mula sa isang mayamang negosyante. Sa halip, tumambad sa kanya ang isang makapal at murang kwaderno na may itim na pabalat. Isang ledger book. Napatingin si Amihan kay Gabo, naguguluhan. Nakaupo ang kanyang asawa sa malambot na sofa. Nakataas ang paa habang humihigop ng wine. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa, tila ba nagbigay siya ng pinakamahalagang bagay sa mundo. Love, alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Pero nitong mga nakaraang buwan, napapansin kong nagiging pabaya ka sa budget ng bahay. Malumanay na paliwanag ni Gabo, bagaman ang tono nito ay may halong pagmamaliit. Simula bukas, gusto kong ilista mo dyan ang bawat sentimo na gagastusin mo, mula sa grocery hanggang sa pamasahe sa tricycle, pati na rin ang sukli. Para ito sa'yo, Amihan, para matuto kang maging responsable. Alam mo namang hindi ka gaano katalino pagdating sa pera. Unlike Zandra. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay gumapang mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang anit. Siya na dating Dean's Lister sa kolehiyo ay tinatrato ngayon na parang isang batang walang muwang-umuwang na kailangang turuan kung paano humawak ng barya. Gusto niyang sumbatan si Gabo. Gusto niyang sabihin na siya ang nag-aabono kapag kulang ang allowance na ibinibigay nito. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kinuha niya ang kwaderno at niyakap ito sa kanyang dibdib, tila tinatanggap ang bago niyang kadena. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding init ng tanghali, palihim na tumakas si Amihan papunta sa isang maliit at tagong karinderya sa likod ng palengke. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso at piniritong isda, malayo sa amoy ng air freshener at mamahaling kandila sa kanilang mansyon. Ngunit para kay Amihan, ito ang amoy ng kalayaan. Sa isang sulok na mesa na may takip na plastik, naghihintay si Tess. Ang dating accountant ng kumpanya ay mukhang pagod at balisa. Panay ang lingon sa paligid. Nang makita niya si Amihan, agad siyang tumayo at nag-alok ng upuan. Ma'am Ami, salamat at dumating ka. Bulong ni Tess. Ang boses ay nanginginig. Umorder si Amihan ng simpleng sinigang na baboy at kanin.
Nang humigop siya ng mainit at maasim na sabaw, pumikit siya ng mariin. Ang lasa ng tamarind at gabi ay nagbalik sa kanya sa panahon noong buhay pa ang kanyang ama. Noong simple lang ang buhay, pero puno ng tawanan ang hapagkainan. 10 taon na niyang hindi natitikman ito dahil ipinagbawal ni Gabo ang mga pagkaing mahirap sa kanilang bahay. Sa bawat subo, naramdaman ni Amihan ang pangungulila sa sarili niyang pagkatao na matagal nang nawala. "Ma'am, kailangan niyong malaman ito," panimula ni Tess sabay abot ng isang gusot na papel sa ilalim ng mesa. "Bago ako tanggalin ni Sir Gabo, may nakita akong kakaiba sa books. May mga pondo na lumalabas papunta sa isang Z-Corp. Wala itong opisina, walang empleyado. Isa itong ghost company, ma'am. At ang nakapipirma sa mga withdrawals ay walang iba kundi si Ma'am Zandra." Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang pinsan ni Gabo na laging nanghihingi ng pera at nagpapabili ng designer bags ay may sariling kumpanya na sumisipsip sa pera ng asawa niya. Bago pa man siya makapagtanong, tumunog ang kanyang cellphone. "Saan ka nagsusuot, Amihan?" Ang matinis na boses ni Zandra ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. "Hinahanap ka ni Tita Selena. Huwag mong sabihing nakikipagkita ka na naman sa mga hampas lupang kaibigan mo. Alam mo namang ayaw ni Gabo na nahahawa ka sa amoy ng palengke." Mabilis na nagpaalam si Amihan kay Tess. "Itago mo yan, Tess. Mag-iingat ka." Habilin niya bago sumakay ng taxi pauwi. Ang puso ay kumabog sa kaba. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Zandra sa may hagdanan. Nakataas ang kilay nito habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Amihan. "You look disgusting, Amihan." Pang-iinsulto nito sabay takip ng ilong. "Naguguluhan na naman ba ang isip mo? Baka kailangan mo nang magpatingin sa psychiatrist. Baka sabihin ko kay Gabo na nag-hallucinate ka na naman." Hindi na sumagot si Amihan. Dumiretso siya sa kwarto para iwasan ang gulo. Alam niyang kapag nalaman ni Gabo na lumabas siya ng walang paalam, isa na namang sermon tungkol sa disiplina ang aabutin niya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Gabo, dahan-dahang bumangon si Amihan. Ang hilik ng kanyang asawa ay maindayog. Tila walang bahid ng konsensya. Kinuha ni Amihan ang coat na isinuot ni Gabo kanina para ihanda ito sa laundry kinabukasan. Habang kinakapan niya ang mga bulsa para siguraduhing walang maiiwang tissue o barya, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng papel, isang resibo. Binuksan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang binabasa ang nakasulat. Diamond necklace, white gold, 150,000 piso. Ang petsa ay kahapon lamang. Napahawak si Amihan sa kanyang leeg. Wala siyang natanggap na kwintas. Ang tanging natanggap niya ay ang murang ledger book na nagkakahalaga ng wala pang 100 piso. Kung hindi para sa kanya ang kwintas, para kanino? Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Zandra kanina sa hagdanan. May kumikinang na bagay sa leeg nito na pilit nitong tinatakpan ng kanyang buhok. Bumagsak si Amihan sa sahig. Hawak ang resibo na tila isang patalim na sumaksak sa kanyang dibdib. Ang asawa niyang nagbibilang ng bawat sentimo na pambili niya ng isda sa palengke ay naglustay ng daan-daang libo para sa babaeng araw-araw ay ipinamumukmukha sa kanya na siya ay walang kwenta. Tinakpan ni Amihan ang kanyang bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw ng galit at sakit, habang ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi, kasabay ng pagguho ng huling pader ng kanyang pagtitiis. Ang matinis na tunog ng pilak na kubyertos na tumatama sa mamahaling porselanang pinggan ay tila mga kampanilya ng babala sa hapagkainan. Tahimik na nagsasandok ng sinangag si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pagkain. Iniiwasang magtama ang paningin nila ng kanyang biyenan. Sa kabisera, nakaupo si Doña Selena. Tuwid ang likod at puno ng awtoridad. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw
ng kanyang manugang na tila isang agila na nagbabantay sa kanyang biktima. Masyadong maalat ang timpla mo, amihan. Reklamo ni Doña Celina, sabay bitaw sa kutsara. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa malawak na dining room. Ilang taon ka na sa pamilyang ito, hindi mo pa rin makuha ang panlasa ng mga Monteverde. Kung hindi lang dahil sa awa namin sa ama mong naghihingalo noon, hindi ka siguro namin pinagtiyagaan. Nanigas si amihan. Ang utang na loob. Ito ang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg mula pa noong araw na binayaran ng pamilya ni Gabo ang operasyon ng kanyang tatay. Kahit pumanaw na ang kanyang ama, ang utang na yon ay nananatiling buhay. Isang multong ginagamit ni Gabo at Celina para patahimikin siya tuwing nais niyang magreklamo. Naramdaman ni amihan ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagiging isang biniling gamit sa halip na isang kapamilya. Pasensya na po, Mami. Aayusin ko po sa susunod. Mahinang sagot niya. Nilulunok ang pait kasabay ng kanyang laway. Ilang sandali pa, pumasok si Gabo sa dining room. Amoy mamahaling aftershave at bagong ligo. Kasunod niya si Zandra, na laging naroon tuwing agahan para pag-usapan daw ang kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang presensya ni Zandra ang kumuha ng atensyon ni amihan, kundi ang kumikinang na bagay sa leeg nito. Isang kwintas na white gold na may palawit na diamante. Ang eksaktong kwintas na nakita ni amihan sa resibo sa bulsa ni Gabo kagabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si amihan. Ang kwintas na binili gamit ang pera ng mag-asawa, pera na ipinagkakait sa kanya ni Gabo para sa simpleng grocery, ay nakapulupot ngayon sa leeg ng babaeng umaalipusta sa kanya. Good morning, Gabo! Bati ni Zandra sabay hawin ng buhok para lalong ilantad ang alahas. Salamat nga pala sa bonus kagabi. Alam mo talagang pahalagahan ang mga taong nagtatrabaho ng maayos. Tumawa si Gabo at humigop ng kape. Siyempre naman, Zandra, ang mga taong may ambag sa kumpanya dapat ginagantimpalaan. Hindi tulad ng iba dyan na palamunin lang at naghihintay ng grasya. Ang parinig ay sapul sa puso ni amihan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hablutin ang kwintas mula sa leeg ni Zandra at isampal ang resibo sa mukha ni Gabo. Pero alam niyang talo siya sa sigawan. Kailangan niyang maging matalino. Nang matapos ang agahan, tumayo si Gabo para magbihis. Ito ang pagkakataon ni amihan. Sumunod siya sa kwarto, nagkukunwaring inaayos ang mga gamit ng asawa. Habang abala si Gabo sa pagpili ng relo sa harap ng salamin, mabilis at maingat na dinampot ni amihan ang maruming pantalon na hinubad ni Gabo kagabi mula sa hamper. Pasimpleng kinapa niya ang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang maliit at malamig na metal. Ang susi ng filing cabinet sa home office ni Gabo. Mabilis niyang ibinulsa ang susi sa kanyang apron at nagpatuloy sa pagliligpit na parang walang nangyari. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na inakala niyang maririnig ito ni Gabo. Nang makaalis na sina Gabo at Zandra papuntang opisina at habang nagpapahinga si Doña Celina sa garden, tumakbo si amihan patungo sa home office. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang susi sa lock ng bakal na cabinet. Isang click ang narinig at bumukas ang pinto ng mga lihim ni Gabo. Naghalungkat siya sa mga files. Z-Corp. Nakita niya ang folder. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi lang ito basta ghost company. Nakita niya ang mga dokumentong may pangalan ni Doña Celina. Medical Assistance Fund, 500,000 piso monthly. 500,000 kada buwan para sa gamot ni Doña Celina. Alam ni amihan na wala pang 50,000 ang nagagastos nila. Ginagamit ni Gabo ang sakit ng sarili niyang ina para maglabas ng pera sa kumpanya at ilipat ito sa account ni Zandra. Ang buong pamilya ay niloloko niya. Habang binabasa ang mga dokumento, biglang umikot ang paningin ni amihan. Isang matinding hilo ang humampas sa kanya. Kasunod ang pamilyar na pagbaliktad ng kanyang sikmura.
Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Ilang linggo na siyang nakakaramdam ng ganito. Akala niya ay stress lang, pero iba ang bigat ng kanyang katawan ngayon. May kutob siya, isang kutob na nagbibigay sa kanya ng halong takot at pag-asa. Dali-dali niyang ibinalik ang mga dokumento at nilak ang cabinet. Tumakbo siya sa banyo at kinuha ang pregnancy test kit na itinago niya sa ilalim ng lababo noong nakaraang araw pa. Ang mga minuto ng paghihintay ay parang mga oras. Nakaupo si Amihan sa sahig ng banyo, nakapikit, nagdadasal. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, 2 pulang linya ang malinaw na nakaguhit sa puting stick. Positibo. Buntis siya. Napahawak si Amihan sa kanyang tiyan. Ang luha ay muling pumatak. Pero ngayon ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Paano niya palalakihin ang isang anghel sa loob ng impyernong ito? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa kasamaan ng sarili nitong ama at ng mga taong nakapaligid sa kanila? Isang bagong lakas ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Kailangan niyang lumaban para sa bata. Tumayo siya, determinado. Handa na siyang lumabas at harapin ang mundo. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng banyo, bumungad sa kanya ang anino ng isang lalaki. Nakatayo si Gabo sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip. Umuwi pala ito dahil may naiwan. Madilim ang mukha nito at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Amihan na mahigpit na nakahawak sa pregnancy test kit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat at nakakasakal. Dahan-dahang naglakad si Gabo palapit. Ang bawat hakbang ay tila yabag ng isang paparating na bagyo. Anong tinatago mo dyan, Amihan? Ang tanong ni Gabo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng banta. Kaninong bata yan, Amihan? Huwag mong sabihing sa akin yan, dahil alam nating dalawa kung gaano kakadalas mawala nitong mga nakaraang linggo. Ang mga salitang binitiwan ni Gabo ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa kakarampot na pag-asang nadama ni Amihan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hawak pa rin ang pregnancy test kit na tila ito ang kanyang huling sandata. Inasahan niyang magagalit si Gabo dahil sa paghalongkat niya sa opisina, ngunit hindi niya inakalang ang mismong pagkatao at katapatan niya ang yuyurakan nito. Gabo, ano bang sinasabi mo? Asawa mo ako. Wala akong ibang lalaki. Nanginginig ang boses ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Magkakaroon na tayo ng anak. Hindi ba dapat maging masaya tayo? Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Gabo. Humakbang siya palapit, sapat na para maamoy ni Amihan ang lamig ng kanyang hininga. Masaya? Amihan, hindi ako tanga. Nakita ka ni Zandra na may kasamang lalaki sa isang maduming karinderya. At ngayon, sasabihin mong buntis ka? Napakagaling mong umarte. Eksaktong pagkatapos nito ay pumasok si Zandra sa kwarto. Tila kanina pa nakikinig sa labas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at katusuhan. True, Gabo. Nakita ko silang nagbubulungan. Sobrang close. Sino nga ba yung lalaking yun? Amihan? Yung dating kaklase mong mahirap? Si Tess yun! Si Tess ang kasama ko. Sigaw ni Amihan, ngunit tila ang kanyang boses ay nilalamon lamang ng katahimikan ng malaking mansyon. Hindi siya pinansin ni Gabo. Kinuha nito ang isang folder mula sa mesa, isang legal na dokumento na tila kanina pa nakahanda, isang waiver. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Pirmahan mo ito. Isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa anumang yaman o suporta mula sa pamilya Monteverde. Patunayan mong hindi pera ang habol mo at hindi mo ginagamit ang bata na yan para manatili dito. Napaling si Amihan, dahan-dahang umaatras. Hindi ko pipirmahan yan. Para ito sa anak ko, Gabo. Hindi ko hahayaang mawalan siya ng karapatan bago pa siya isilang. Ang pagtanggi ni Amihan ay tila mitya ng isang malakas na pagsabog.
Ang mukha ni Gabo ay nagdilim. Ang kanyang mga panga ay nagtagis sa galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng babaeng inaakala niyang hawak niya sa leeg. Marahas niyang hinablot ang braso ni Amihan at kinaladkad ito patungo sa pintuan ng balkonahe ng kanilang unit. Gabo, nasasaktan ako. Gabo, ang bata. Pagmamakaawa ni Amihan, ang kanyang mga kuko ay pilit kumakapit sa hamban ng pinto, ngunit mas malakas ang puwersa ng kanyang asawa. Kung ayaw mong sumunod, hindi ka karapat-dapat sa bahay na ito. Matulog ka sa labas hanggang sa mahimasmasan ka. Ang marahas na pagtulak ni Gabo ay nagpadapa kay Amihan sa malamig at sementadong sahig ng balkonahe. Kasabay nito ay ang malakas na pagbalandra ng pintong salamin na sinundan ng tunog ng paglock ng trangka mula sa loob. Naiwang mag-isa si Amihan sa labas habang ang kalangitan ay tila nakikiramay sa kanyang puot at nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin sa labas ay napakalamig, nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sinubukan ni Amihan na kumatok, nakalampagin ang salamin. Ngunit nakita niya si Gabo sa loob na malamig na nakatingin sa kanya bago patayin ang ilaw ng kwarto. Sa dilim, tanging ang anino ni Zandra na nakatayo sa isang sulok ang nakita ni Amihan bago ito tuluyang tumalikod. Lumipas ang mga oras. Ang panginginig ng katawan ni Amihan ay hindi na tumigil. Nakasandal siya sa malamig na pader, yakap ang kanyang sariling tuhod, pilit na pinoprotektahan ang kanyang tiyan mula sa hampas ng ulan. Anak, kapit lang. Kapit lang tayo. Bulong niya sa pagitan ng kanyang nanginginig na mga labi. Ngunit ang stress, ang lamig, at ang pagod ay higit pa sa kaya ng kanyang katawan. Isang matalim at nanunuot na sakit ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Napahawak si Amihan sa pader. Ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng hapdi. Pakiramdam niya ay may mga kutsilyong humihiwa sa kanyang kaibuturan. Dahan-dahan, naramdaman niya ang isang malapot at mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti, humahalo sa malamig na tubig ulan sa sahig. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita niya ang pulang mantsa na kumalat sa kanyang suot na bestida. Hindi. Huwag. Lord, huwag ang anak ko. Isang impit na tili ang lumabas sa kanyang lalamunan, ngunit tanging ang tunog ng kulog ang sumagot sa kanya. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala pang kalahati ng sakit sa kanyang puso. Pakiramdam ni Amihan ay unti-unti siyang binabawian ng buhay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, ay dahan-dahang nawalan ng lakas at bumagsak sa basang sahig. Sa gitna ng kanyang papalayong ulirat, narinig niya ang malayo at mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo. Isang pares ng sapatos ang mabilis na humahakbang patungo sa kanyang direksyon. Naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na binuhat siya mula sa pagkakahiga sa ulan. Isang mainit na coat ang ibinalot sa kanyang duguang katawan. Ang amoy ng malinis na kape at lavender, ang huling bagay na pumasok sa kanyang pandama. Amihan, Amihan, gumising ka. Huwag kang susuko. Inang boses na yon ay puno ng pag-aalala at takot. Isang boses na hindi kay Gabo, kundi sa isang lalaking matagal nang nakatitig sa kanya mula sa malayo. Naramdaman ni Amihan ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Ang huling imahe sa kanyang isip ay ang duguang sahig ng balkonahe, ang libingan ng kanyang hindi na isilang na pangarap. Wala na ang bata, Amihan. Patawad, hindi namin siya naisalba. Ang boses ng doktor ay tila nanggaling sa ilalim ng napakalalim na balon. Pagdilat ng mga mata ni Amihan, ang puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya, nakakasilaw at napakalamig. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang tusok ng karayom ng swero sa kanyang braso.
Dahan-dahan, ang kanyang kanang kamay ay gumapang patungo sa kanyang puson. Doon sa lugar kung saan nararamdaman niya ang munting pintig ng buhay kagabi. Ngunit wala na itong laman. Hungkag, ang kanyang tiyan na dati ay puno ng pag-asa ay tila isang tuyot na lupang sinalanta ng bagyo. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang lahat ng kagamitan sa loob ng kwartong yon, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging narinig sa apat na sulok ng silid ay ang mahina at mabilis na paghinga ni Amihan, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na bumabasa sa malinis na unan. Ang bawat patak ng swero na nahuhulog sa maliit na plastik na tubo ay tila mabigat na oras na bumabagsak sa kanyang puso. Ipinaaalala sa kanya ang bawat segundong tiniis niya sa ilalim ng ulan. Bakit ako nagtiis ng ganito katagal? Bakit hinayaan kong manalo ang takot kaysa sa pag-ibig ko sa aking anak? Uminom ka muna, Amihan. Dahan-dahan lang. Isang malambot at mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Leandro Leo Sison. Ang kanyang dating kaklase na tahimik at matalino, ang lalaking laging nasa likuran noon, ay narito ngayon sa tabi niya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng respeto at hindi ng awa na kinatatakutan ni Amihan. Maingat na inalalayan ni Leo si Amihan na makaupo at inabutan siya ng baso ng maligamgam na tubig. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam si Amihan ng init na hindi nagmumula sa galit o manipulasyon. Ang amoy ng lavender at malinis na kape mula sa coat ni Leo na nakasabit sa gilid ay nagbigay sa kanya ng kakarampot na kapayapaan. Salamat, Leo. Mahinang bulong ni Amihan pagkatapos uminom. Paano mo muna laman? May naiwan akong dokumento sa kabilang unit, Amihan. Nakita kita sa pasilyo. Dugo ang nakahandusay sa ulan. Ang boses ni Leo ay bumaba. Tila may pait din siyang nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito. Hindi ko hahayaang saktan ka pa niya. Bago pa makasagot si Amihan, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Gabo. May dalang malaking basket ng bulaklak at sinusundan ng ilang mga taong may hawak na kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Isang perpektong acting para sa harap ng publiko. Amihan, mahal ko. Salamat sa Diyos at gising ka na. Sigaw ni Gabo sabay lapit sa kama. Napakasakit ng nangyari sa anak natin. Kasalanan ko, hindi ko dapat hinayaang mapagod ka ng ganoon. Tinitigan ni Amihan ang kanyang asawa. Nakita niya ang bawat peking luha na tumutulo sa pisngi nito. Nakita niya ang pag-aayos nito ng buhok sa harap ng mga kamera habang kunwaring nagdarasal sa tabi ng kama niya. Ang baong hantamli na dati ay hindi niya mahalata, ay malinaw na ngayon sa kanyang paningin. Tila isang maruming sapot na nakapulupot sa buong pagkatao ni Gabo. Humakbang paharang si Leo nang subukang hawakan ni Gabo ang kamay ni Amihan. Sir, kailangan ng pasyente ng katahimikan. Maaari po bang palabasin niyo muna ang mga kasama niyo? Nagtagis ang mga panga ni Gabo, ngunit nanatili ang kanyang peking ng ngiti. Sino ka ba? Ako ang asawa rito. Ako ang abogado niya, Mr. Monteverde. Malamig na sagot ni Leo. At sa sandaling ito, ang kaligtasan niya ang prioridad ko. Nang tuluyang makaalis ang mga tao at maiwan ang tatlo sa loob, muling naging demonyo ang mukha ni Gabo. Amihan, huwag kang gagawa ng eksena. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Magpagaling ka lang at kakalimutan ko ang lahat ng pagsuway mo. Hindi kumibo si Amihan hanggang sa tuluyang lumabas si Gabo ng kwarto. Ang kanyang panginginig ay tumigil. Napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Leo, sinabi mo noon na ang batas ay sandata ng mga naaapi. Panimula ni Amihan.
Ang kanyang boses ay matatag na. Ayoko nang umiyak. Ayoko nang maging biktima. Turuan mo akong sirain siya. Gusto kong bawiin ang lahat ng ninakaw niya sa akin, pati ang buhay ng anak ko. Tumango si Leo, isang tahimik na panata ng katapatan. Hindi lang natin siya sisirain, amihan. Dudurugin natin ang bawat maskara na isinuot niya. Pero kailangan nating maging maingat. Handa ka na bang bumalik sa impyernong yon bilang isang espiya? Handa na ako, sagot ni amihan, habang mahigpit na nakahawak sa puting kumot ng ospital. Dahil ang amihan na pinatay niya sa ulan ay hindi na muling babalik. Ang amihan na kaharap mo ngayon ay ang kanyang magiging bangungot. Welcome home, amihan. Sana ay baon mo ang mga leksyong itinuro sa iyo ng ulan at ng kawalan. Ang boses ni Gabo ay malumanay. Halos bulong ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit para kay amihan, ito ay tila kalansing ng kadenang muling pumupulupot sa kanyang mga paa. Pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng alaala ng kanyang pagdurusa. Ang banyong kung saan siya umiyak ng palihim, ang pasilyong naging saksi sa kanyang pagkadurog, at ang pintong bakal na nagkulong sa kanya sa kamatayan ng kanyang anak. Nanatiling nakayuko si amihan, hindi siya sumasagot. Hinayaan niyang makita ni Gabo ang isang babaeng wasak, isang asawang wala ng laban. Ito ang kailangang makita ng kanyang asawa upang muling maging kampante ang halimaw. Oh, bakit tila napipi ka na yata? Singit ni Zandra habang pababa ng hagdan, bitbit ang isang baso ng juice. Dapat nga ay magpasalamat ka pa kay Gabo. Sa kabila ng kahihiyang idinulot mo, tinanggap ka pa rin niya rito. Kung ako sa'yo, luluhod ako at hahalik sa mga paa niya. Hindi kumibo si amihan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa sofa at kinuha ang mga nakakalat na dyaryo at gamit ni Gabo. Sinimulan niyang ayusin ang mga ito nang may panginginig sa mga kamay. Isang pag-arte na perpekto para sa kanyang mga manonood. Ngunit sa ilalim ng kanyang maluwag na suot na jacket, nararamdaman niya ang maliit at matigas na bagay na ibinigay sa kanya ni Leo bago siya lumabas ng ospital. Isang maliit na digital recorder at isang spy camera na kasing liit lamang ng butones. Ang bawat hakbang ni amihan sa loob ng bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Sa bawat sandaling tatalikod si Gabo, mabilis na kumikilos ang kanyang mga daliri. Habang naghahanda siya ng hapunan, isang gawaing dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng puot. Ay dahan-dahan niyang inilagay ang maliit na recorder sa ilalim ng mabigat na mesang kahoy sa study room ni Gabo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Naramdaman niya ang pawis na namumuo sa kanyang noo habang maingat na idinidikit ang kagamitan sa madilim na bahagi ng mesa. Eksaktong pagtayo niya ay narinig niya ang tunog ng pagpihit ng busol ng pinto. Pumasok si Gabo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila hinahanap ang anumang pagkakamali sa bawat galaw ni amihan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang papasok sa opisina ko nang wala ang pahintulot ko? Inaayos ko lang po ang mga kurtina, Gabo. Masyado na kasing maalikabok. Mahinahong sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay walang kabakas-bakas ng kaba. Gusto ko lang na maging komportable ka sa pagtatrabaho. Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Gabo. Lumapit siya kay amihan at marahas na hinawakan ang baba nito. Pilit na pinatitingin sa kanyang malamig na mga mata. Mabuti naman at natututo ka na. Huwag mo nang susubukan pang maging matalino muli, amihan, dahil alam nating dalawa kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi marunong lumugar. Nang makalabas si Gabo, napasandal si amihan sa pader. Ang kanyang hininga ay kapos, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa tindi ng takot. Ngunit sa kabila ng pangangatog, may isang munting apoy ng tagumpay na nagliyab sa kanyang dibdib. Naka-install na ang unang bitag. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi.
Habang nagpapahinga ang lahat, marahan na lumabas si Amihan sa kanyang silid. Sa dilim ng pasilyo, nakita niya ang isang aninong nakatayo malapit sa altar ng mansyon. Si Doña Celina. Ang matandang babae ay nakatitig sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod at sa ilalim ng malabo na liwanag ng lampara, nakita ni Amihan ang panginginig ng mga balikat ng kanyang biyenan. May mga mahihinang hikbi na lumalabas sa bibig nito. Isang tunog ng pagsisisi na hindi kailanman na ipakita ni Doña Celina sa harap ng ibang tao. Patawad! Patawad sa lahat ng aking pananahimik. Bulong ng matanda sa harap ng imahe, tila kinakausap ang hangin. Napatigil si Amihan. Ang galit na nararamdaman niya para sa kanyang biyenan ay tila nabahira ng pagtataka. Alam ba ni Doña Celina ang lahat? Nakikita ba nito ang tunay na kulay ng sarili nitong anak? Ngunit pinipili lamang na tumahimik para sa reputasyon ng pamilya? Isang malungkot na alaala ang biglang pumasok sa isip ni Amihan. Ang panahong pangarap pa lamang niya ang maging isang abogado upang ipagtanggol ang mga tulad niya. Ngayon, ang tanging batas na sinusunod niya ay ang batas ng kaligtasan. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang maliit na pasilyo. Iniiwasang makagawa ng anumang tunog na makakagising sa mga demonyong natutulog. Bago siya tuluyang bumalik sa kanyang kwarto, narinig niya ang boses ni Zandra mula sa kabilang silid, tila may kausap sa telepono. Oo, huwag kang mag-alala. Kontrolado ni Gabo ang lahat. Ang tangang asawa niya? Heto, bumalik na parang basang sisiyo. Hindi niya alam na ang perang inililipat natin sa Z-Corp ay sapat na para itakwil siya ng tuluyan. Kaunting tiis na lang, magiging akin na ang lahat. Ang mga salitang yon ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Amihan. Ang bawat salita ay itinala niya sa kanyang isipan. Hindi lang pala si Gabo ang kalaban, ang buong kumpanya at ang mismong mansyong ito ay punong-puno ng mga sapot ng kasinungalingan. Pumasok si Amihan sa kanyang kwarto at maingat na isinara ang pinto. Naupo siya sa dulo ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang puson na ngayon ay wala ng laman. Isang tahimik na panata ang muling nabuo sa kanyang puso. Para sa iyo, anak, hindi sila magtatagumpay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang puso ay tumalon sa kaba. Dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim at doon nakita niya ang isang pares ng nanunuring mga mata na nakatitig sa kanya sa dilim. Huwag mong kalimutan, Amihan, ang bawat sentimong ginagastos mo sa bahay na ito ay galing sa pawis ko. Huwag mong sayangin sa mga walang kwentang bagay. Ang boses ni Gabo ay narinig ni Amihan habang tinititigan niya ang maliit na susi na ibinigay sa kanya ni Doña Celina. Isang malamig na piraso ng bakal na tila may bigat ng 1,000 lihim. Habang ang kanyang asawa ay abala sa isang dinner meeting kasama ang mga investor, naiwan si Amihan sa loob ng madilim na silid-aralan ni Gabo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na tila mga kamay na gustong humablot sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang isinuot niya ang susi sa butas. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig sa loob ng tahimik na silid. Hudyat na bumukas na ang pintuan ng kaba ng mga kasinungalingan. Sa loob, tumambad ang mga tumpok ng dokumento. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amihan. Gamit ang kanyang cellphone, isa-isa niyang kinunan ng larawan ang mga bank transfer slips at ang mga kontrata ng Z-Corp. Doon niya nakita ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Ang kumpanyang nakapangalan kay Zandra ay hindi lamang ginagamit para sa pagnanakaw ng pondo.
kundi isang paraan para unti-unting ilipat ang lahat ng ari-arian ni Gabo sa ibang bansa. Iniiwan si Amihan na walang kahit isang kusing sa oras na magpasya itong itapon siya. Para sa sarili mo lang ang iniisip mo, Gabo. Bulong ni Amihan sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Ngunit agad niyang pinunasan ang mga ito. Ngunit hindi mo alam, ang babaeng minaliit mo ang siyang magtatapos sa kaharian mo. Kinabukasan, isang lihim na pagkikita ang naganap sa isang maliit na coffee shop sa kabilang panig ng lungsod. Malayo sa marangyang mundo ng Ortigas, naroon si Leo, tahimik na naghihintay habang nakatingin sa kanyang laptop. Nang pumasok si Amihan, agad siyang tumayo at iniurong ang upuan para sa kanya. Isang simpleng galaw na hindi kailanman ginawa ni Gabo sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Nakuha mo ba? Tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pag-iingat. Inabot ni Amihan ang isang maliit na memory card. Lahat ng kailangan mo, Leo. Ang mga transfer, ang mga pirma ni Zandra, at ang peking medical fund ni Mami Selena. Sapat na ba ito? Tumango si Leo habang sinusuri ang mga files. Higit pa sa sapat, Amihan, pero kailangan nating maging maingat. Kapag nalaman ni Gabo na hawak mo ito, gagawa siya ng paraan para baligtarin ka. Sa gitna ng seryosong pag-uusap, napansin ni Leo ang panginginig ng mga kamay ni Amihan. Maingat niyang ipinatong ang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng kamay ni Amihan. Ang init na nagmula sa hawak na yon ay tila isang gamot na humaplos sa lahat ng sugat sa puso ni Amihan. Magtiwala ka sa akin, Amihan. Hindi kita pababayaan, malumanay na sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nararamdaman ni Amihan mula sa isang lalaki. Hindi ka na nag-iisa. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Amihan ng isang pambihirang pintig sa kanyang dibdib, ang tinatawag nilang kilig, na inakala niyang namatay, nakasabay ng kanyang mga pangarap. Ang simpleng pag-aalaga ni Leo, ang pagpapatong ng jacket nito sa kanyang balikat, nang maramdaman nitong nilalamig siya dahil sa aircon, ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling alahas na ibinigay ni Gabo sa ibang babae. Sa piling ni Leo, hindi siya isang biktima. Siya ay isang tao na karapat-dapat igalang at mahalin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Zandra. Nasaan ka, Amihan? Ang boses ni Zandra ay puno ng pang-uuyam. Nandito ang mga abogado ni Gabo sa bahay. Naghahanda na sila ng annulment papers. Sabi ni Gabo, pagod na siyang makita ang pagmumukha mo. Ihanda mo na ang mga gamit mo dahil bukas na bukas din, itatapon ka na namin sa basurahan kung saan ka nanggaling. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Napatingin siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang matinding galit. Ang oras ay tumatakbo na. Leo, kailangan na nating kumilos, bulong ni Amihan. Gusto nila akong iwanang walang-wala, pero hindi ko hahayaang manalo sila. Umuwi si Amihan sa mansyon na tila walang alam. Sinalubong siya ng mapang-aping tawa ni Zandra habang suot nito ang bagong biling alahas. Ngunit sa loob ng kanyang bag, hawak ni Amihan ang ebidensyang magpapabagsak sa lahat ng kanilang katuwaan. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, hinarap niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Amihan na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay matapang. Ang kanyang tindig ay matatag. Bukas, sa harap ng lahat, huhubaran niya ng maskara ang lalaking pumatay sa kanyang anak at nagnakaw ng kanyang dangal. Amihan, ayusin mo ang pagkakaluto ng steak ko. Gusto ko ay medium rare, eksakto gaya ng takbo ng karir ko. Perpekto. Ang utos ni Gabo ay narinig sa buong dining room, puno ng kapalaluan. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesang nara.
Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, tila isang hari na naghihintay na pagsilbihan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Zandra na abala sa pagkuha ng litrato ng marangyang hapunan para sa kanyang social media, habang suot pa rin ang kwintas na diamante na naging simbolo ng pagtataksil ni Gabo. Tahimik na inilapag ni Amihan ang plato sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat paggalaw niya ay kalkulado at maingat. Ito na ang huling gabi na magsisilbi siya sa lalaking ito. Ito na ang huling gabi na tatanggapin niya ang mga utos na tila ba siya ay isang aliping walang bayad. Ang amoy ng masarap na pagkain sa paligid ay hindi nagbigay sa kanya ng gutom. Sa halip, nakaramdam siya ng pagkasuya sa bawat tawa at yabang na naririnig niya. Alam mo, Gabo, sobrang excited na ako para sa promotion mo bukas bilang chairman. Ani Zandra sabay sulyap ng mapang-api kay Amihan. Sa wakas, malilinis na ang kumpanya mula sa mga taong walang ambag kundi ang maging pabigat. At pagkatapos ng pirmahan sa annulment, wala nang sagabal sa plano natin. Tumingin si Gabo kay Amihan. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Zandra. Bukas, lahat ng basura ay itatapon sa dapat nitong kalagyan. Amihan, siguro naman ay naihanda mo na ang mga gamit mo? Ayokong makakita ng kahit isang bakas mo sa mansyong ito pag-uwi ko bukas. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, tumingin siya kay Doña Celina na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang matandang babae ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang pagkain. Nang itaas ni Gabo ang kanyang baso ng wine para sa isang toast, tumanggi si Doña Celina na sumali. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Gabo sa mesa dahil sa inis ay bumasag sa katahimikan. "Bakit, Mami? Hindi ba kayo masaya para sa anak niyo?" tanong ni Gabo. Ang boses ay puno ng pagtataka at bahagyang galit. "Masaya ako para sa tagumpay, Gabo. Pero hindi ako sigurado kung ang tagumpay na ito ay may kasamang dangal," sagot ni Doña Celina bago tumayo at marahang naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang babala na hindi pinansin ng kanyang anak. Nagpatuloy ang tawanan ni Gabo at Zandra. Sa bawat pangiinsulto na ibinabato nila, lalong tumitibay ang loob ni Amihan. Nagpaalam siya na kukuha ng dessert sa kusina. Ngunit pagpasok niya roon, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Gamit ang internet connection ng mansyon, binuksan niya ang kanyang email, ang lahat ng mga dokumento, ang mga audio recording ng pag-amin ni Zandra, at ang mga ebidensya ng pagnanakaw ng pondo ay naka-attach na sa isang draft. Isang click na lang ang kailangan. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na daliri, pinindot ni Amihan ang send button. Ang bawat email ay ipinadala sa lahat ng board of directors ng kumpanya. Nakaschedule na bumukas eksaktong 9:00 ng umaga bukas. Tapos na, bulong ni Amihan sa gitna ng dilim ng kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa dining room at maayos na iniligpit ang mga pinagkainan. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid at binuksan ang cabinet. Sa gitna ng kanyang mga simpleng damit, kinuha niya ang isang balot na plastik. Inilabas niya ang isang damit na kulay pula. Isang kulay na pinakaayaw ni Gabo dahil ito ay sumisimbolo sa katapangan at pansin, mga bagay na ayaw niyang taglayin ng kanyang asawa. Hinalos ni Amihan ang makinis na tela ng pulang damit. Bukas, hindi na siya ang Amihan na nakatago sa anino ng kanyang asawa. Bukas, ang bawat patak ng dugo at luha na ibinigay niya sa pamilyang ito ay magsisilbing apoy na tutupok sa kanilang lahat. Tumingin siya sa bintana, sa labas, kung saan ang buwan ay natatatakpan ng makakapal na ulap. Ang hangin sa labas ay nagsisimulang lumakas, nagpaparamdam ng isang paparating na unos. Ngunit para kay Amihan, ang bagyong ito ay hindi na nakakatakot.
Ito ang bagyong siya mismo ang gumawa. Pagbaling niya sa salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi natakot mamatay dahil ang lahat ng mahalaga sa kanya ay kinuha na ng lalaking natutulog sa kabilang kwarto. Bukas, sa harap ng lahat, muling isisilang si Amihan mula sa abo ng kanyang pagdursa. Huwag kang titingin sa likod, Amihan. Ang mga alaala sa bahay na ito ay mga lason na pilit kang pinapapatay ng dahan-dahan. Ang boses ni Amihan sa kanyang sariling isipan ay naging matatag habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Maaga pa lamang ay umalis na si Gabo, kampante sa kanyang tagumpay, at hindi man lang sinulyapan ang asawang balak niyang itapon sa kalsada mamaya. Ang mansyon ay tahimik, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang malayo na huni ng mga ibon sa labas. Ngunit para kay Amihan, ang katahimikang ito ay hindi na nakakasakal. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagputok ng bagyo. Dahan-dahan niyang isinuot ang damit na kulay pula. Ang tela ay parang seda na humahalos sa kanyang balat. Malamig, ngunit nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng dugo na umagos sa kanyang mga binti noong gabing iyon sa balkonahe. Ito ang kulay ng kanyang galit, ng kanyang pagluluksa, at ng kanyang muling pagsilang. Habang itinatali niya ang sinturon ng damit, naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang determinasyon. Wala na ang Amihan na laging nakayuko at humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag kung saan nakatago ang huling baraha na magpapabagsak sa imperyo ng mga Monteverde. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Doña Celina na nakatayo sa may pintuan. Ang matanda ay tila kanina pa naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, ngunit may bakas ng paghanga habang pinagmamasdan ang kanyang manugang. Mag-iingat ka, Hija, mahinang bulong ni Doña Celina. Walang ibang salita. Ngunit ang pagtango ng matanda ay sapat na upang malaman ni Amihan na sa huling pagkakataon, meron siyang kakampi sa loob ng kuta ng kaaway. Paglabas ni Amihan sa dambuhalang gate ng mansyon, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Sa tapat ng kalsada, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Bumaba mula rito si Leo, suot ang kanyang formal na barong. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit lumambot nang makita si Amihan. Isang sandali silang nagkatitigan. Sa mga mata ni Leo, hindi nakita ni Amihan ang awa na dati niyang kinatatakutan mula sa ibang tao. Ang nakita niya ay pagkilala. Pagkilala sa isang babaeng nakaligtas sa impyerno. Mabilis na umikot si Leo at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Isang simpleng gawain na tila ba isa siyang reyna. Handa ka na ba, Attorney Amihan? Ang tawag ni Leo sa kanya, ginagamit ang titulong matagal na niyang pangarap na makamit. Naramdaman ni Amihan ang isang mabilis na pintig sa kanyang puso. Isang uri ng kilig na humalo sa kanyang kaba. Tumango siya at sumakay. Handa na ako, Leo. Tapusin na natin ito. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik ang dalawa habang tinatahak ang daan patungo sa sentro ng Ortigas. Maingat na inabot ni Leo ang kamay ni Amihan na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang init ng palad ni Leo ay tila nagbibigay ng kuryente na nagpapatatag sa mga nanginginig na kalamnan ni Amihan. Hindi ito isang hawak ng pag-angkin, kundi isang hawak ng pagsuporta. Ano man ang mangyari sa loob, nandito lang ako sa likod mo. Malumanay na sabi ni Leo habang nakatingin sa kalsada. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Pagdating nila sa tapat ng nagtataas ang gusali ng Monteverde Group, bumaba si Amihan nang may mataas na noo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang martsa ng digmaan. Ang bawat empleyadong nadadaanan niya ay napapalingon, nagtataka kung sino ang babaeng nakapulang damit na tila naglalakad sa ibabaw ng apoy. Ngunit pagdating sa harap ng elevator na patungo sa boardroom,
Hinarang siya ng 3 gwardya. Ang kanilang mga mukha ay matitigas at walang emosyon. Paumanhin po, Ma'am Amihan. May utos po si Sir Gabo na bawal kayong pumasok sa gusaling ito ngayong araw. Ani ng pinuno ng mga gwardya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Mula sa likuran ng mga gwardya, lumabas si Zandra. Suot ang isang mapanuyang ngiti. Hawak nito ang kanyang cellphone at tila tuwang-tuwa sa nakikitang harang. Ang kapal din naman ng mukha mong pumunta rito nang nakapula, Amihan. Akala mo ba ay papayagan ka naming sirain ang selebrasyon ni Gabo? Umalis ka na habang hindi ka pa kinalakaladkad ng mga gwardya pabalik sa basurahan. Tumingin si Amihan kay Zandra. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi siya natakot sa mga gwardya o sa mga banta ni Zandra. Sa halip, isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpatahimik sa paligid. Zandra, hindi ako pumunta rito para makiselebrasyon. Ang boses ni Amihan ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong lobby. Pumunta ako rito para maningil. Biglang bumukas ang pinto ng elevator sa likuran nila. Lumabas mula rito si Tess, kasama ang 2 lalaking nakabarong at may hawak na mga dokumento. Ang mga ito ay mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission at mga opisyal na may bitbit na court order. Ang mukha ni Zandra ay biglang namutla. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang matinding kaba na tila ba nakakita siya ng isang multo. Hindi niyo ako pwedeng harangin, pagpapatuloy ni Amihan habang humahakbang palapit kay Zandra. Dahil sa mga sandaling ito, ang asawa mong iniidolo ay hindi na ang hari ng gusaling ito. At ikaw ang unang babagsak. Palabasin niyo ang babaeng yan. Hindi niyo ba nakikita? Nawawala na siya sa sariling isip dahil sa pagdadalamhati. Ang sigaw ni Gabo ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Pumuputol sa palakpakan ng mga board of directors na kanina lamang ay nagpupugay sa kanyang promosyon. Nakatayo si Gabo sa harap ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang itinuturo ang kanyang asawa. Ngunit si Amihan ay nanatiling matatag sa gitna ng silid. Ang kanyang pulang damit ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng malamig at kulay abong opisina. Hindi kumibo si Amihan. Sa halip, marahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga matataas na opisyalis ng kumpanya. Nakita niya ang pagtataka at pagkahiya sa kanilang mga mata. Isang hakbang ang ginawa ni Leo pasulong. Dala ang isang itim na flash drive na tila ba isang bala na nakahanda ng iputok. Mr. Monteverde, bago mo itaboy ang asawa mo, baka gusto mong panoorin ang inihanda naming presentasyon para sa iyong selebrasyon. Malamig na sabi ni Leo habang isinasaksak ang drive sa main computer ng silid. Wala kayong karapatan. Security! Sigaw ni Gabo, ngunit bago pa makakilos ang mga gwardya sa pinto, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nagliwanag. Hindi ang mukha ni Gabo na puno ng parangal ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay ang mga malilinaw na kopya ng bank transfers mula sa pondo ng kumpanya patungo sa Z-Corp. Ang bawat numero, bawat petsa, at ang bawat pirma ni Zandra ay malinaw na nakalatag sa harap ng mga investors. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang boses ng chairman ng board ay narinig, puno ng awtoridad at galit. Ano ito, Mr. Monteverde? Bakit napupunta ang pondo para sa mga empleyado sa isang kumpanyang hindi naman rehistrado sa ilalim ng ating grupo? Lies! Fake news yan! Paka na lang yan ng asawa ko dahil guguho na ang pagsasama namin. Depensa ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Napilit niyang ikinukubli. Ngunit hindi tumigil ang screen. Ang susunod na lumabas ay ang audio recording mula sa study room ni Gabo. Ang boses ni Zandra ay malinaw na narinig. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan kung paano nila niloloko ang sariling ina ni Gabo sa pamamagitan ng pekeng medical fund.
Ang bawat salita ay tila isang sampal sa bawat taong naroroon. Lumingon si Gabo kay Zandra na nakatayo malapit sa pinto. Ang pinsan niya ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago sa likod ng mga gwardya. Sa takot na makulong, biglang sumigaw si Zandra. Siya ang nag-utos sa akin. Lahat ng pirma ko, pinilit lang ako ni Gabo. Siya ang utak ng lahat ng pagnanakaw na ito. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib habang pinapanood ang pagguho ng imperyo ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang huling lumabas sa screen ay ang camera footage mula sa balkonahe ng kanilang unit noong gabing iyon. Nakita ng lahat kung paano kinaladkad ni Gabo si Amihan. Narinig ng lahat ang pagmamakaawa ni Amihan para sa kanyang anak at nakita ng lahat ang malamig na mukha ni Gabo habang isinasara ang pinto at iniiwan ng kanyang asawa na duguang nakahandusay sa ulan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakakabingi. Ang imahe ni Gabo bilang disiplinadong manlalaro at mabuting asawa ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Tumingin si Amihan sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kapayapaan. Ang dangal Gabo ay hindi nabibili ng mamahaling kotse o mataas na posisyon. Ang boses ni Amihan ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang dangal ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ang dugo ng sarili mong anak sa iyong mga kamay. Sa sobrang galit at desperasyon, nawalan na ng kontrol si Gabo. Nilaktawan niya ang mahabang mesa at sumugod patungo kay Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Tila gustong sakalin ang asawang nagpabagsak sa kanya. Hayop ka! Sinira mo ang buhay ko! Ngunit bago pa man madampi ang mga daliri ni Gabo, sa balat ni Amihan, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Mabilis na kumilos si Leo at itinulak si Gabo palayo ng may matinding puwersa dahilan upang bumagsak ang huli sa sahig sa tabi ng kanyang marangyang upuan. Subukan mong hawakan siya muli at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan habang buhay. Malamig na banta ni Leo. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag sa pagitan ni Amihan at ng kanyang nakaraan. Nanginig ang buong katawan ni Gabo habang nakasalampak sa sahig. Tumingala siya at nakita ang lahat ng mata ng Board of Directors na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Sa mga sandaling iyon, alam ni Gabo na wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang maskara ay hindi lang basta nahubad. Ito ay nadurog ng tuluyan sa harap ng mundong pilit niyang nilinlang. Ang silid na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Gabo ay naging isang malamig na bilangguan ng kanyang sariling mga kasalanan. Habang ang chairman ng board ay abala sa pakikipag-usap sa telepono para sa pagpapadala ng mga awtoridad, nanatiling nakasalampak si Gabo sa sahig. Tila isang rebultong gumuho mula sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot na hindi na kayang itago ng anumang mamahaling pabango. Sa kabilang panig ng silid, ang mga pulis ay pumasok na at agad na pinusasan si Zandra. Ang matinis na yak ng pinsan ni Gabo ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, pilit na nagmamakaawa at isinisisi ang lahat sa kanyang kuya. Ang kumikinang nakwintas sa kanyang leeg ay tila isang nakakasakal na kadena habang hinihila siya palabas ng mga opisyal. Walang sino man sa mga board of directors ang tumingin sa kanya. Ang lahat ay nakatuon kay Amihan, ang babaeng nakapulang damit, na tila isang huling hatol sa gitna ng unos. Dahan-dahang gumapang si Gabo patungo sa paanan ni Amihan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, binabasa ang makintab na sahig. Amihan, please, mahal ko. Huwag mong gawin ito sa akin. Ang boses ni Gabo ay nanginginig, puno ng desperation. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Monteverde. Isipin mo ang pangalan natin. Kung makukulong ako,
Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Maawa ka sa akin, amihan. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako sa'yo. Pangako. Tumingin si amihan sa kanyang asawa. Sa lalaking minsan ay inakala niyang kanyang mundo. Nakita niya ang bawat bakas ng manipulasyon sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Kahit sa huling sandali, ang pangalan at reputasyon pa rin ang iniisip nito, hindi ang buhay ng anak na nawala o ang dangal na kinuha nito sa kanya. Isang matalim na pait ang nanahan sa puso ni amihan, ngunit hindi na ito ang pait ng galit, kundi ang pait ng ganap na pagpapakawala. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Celina. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang huling hatol na nagpatahimik sa lahat. Lumapit ang matanda sa kanyang anak. Sa halip na tulungan itong tumayo, ang matanda ay tumingin kay Gabo nang may matinding pandidiri at pait. Ang pangalan ng pamilya Monteverde ay matagal mo nang dinungisan, Gabo. Ang boses ni Doña Celina ay gumaralgal sa lungkot. Huwag mong gamitin ang pamilyang ito para isalba ang sarili mo. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Ikaw ang nagnakaw sa kumpanyang itinayo ng iyong ama. Sa araw na ito, hindi lang si amihan ang mawawala sa'yo. Itinatakwil na kita bilang anak ko. Ang mga salitang yon ay tila isang huling saksak sa puso ni Gabo. Ang kanyang huling sandigan ay gumuho na. Napahagulgol siya sa paanan ni amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pulang damit ng asawa. Amihan, please, patawarin mo ako. Maawa ka. Iniyuko ni amihan ang kanyang katawan. Sapat na para magtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit, walang sigaw. Tanging ang lamig ng isang pusong natuto nang lumaban ang natira. Ang dangal, Gabo, ay hindi nagmumula sa pagpapababa sa ibang tao. Ang kapatawaran ay para sa mga taong marunong tumingin sa katotohanan. Pero ikaw, hanggang sa huli, sarili mo lang ang iniisip mo. Marahang hinawi ni amihan ang kamay ni Gabo mula sa kanyang damit. Tumayo siya ng tuwid at tinalikuran ng lalaking lumuhod sa harap niya. Naramdaman niya ang kamay ni Leo sa kanyang likuran. Isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas para humakbang palayo. Lumapit ang dalawang pulis at itinayo si Gabo mula sa sahig. Ang malamig na tunog ng bakal na nagtatagpo sa kanyang mga pulso ay narinig sa buong silid, hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Habang kinakaladkad siya palabas, patuloy ang kanyang pagsigaw at pagmamakaawa, ngunit wala nang nakikinig. Ang bawat empleyado sa labas ng boardroom ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay saksi sa kanyang ganap na kahihiyan. Paglabas ni amihan sa gusali, sinalubong siya ng malakas na sikat ng araw. Ang hangin ay amoy ulan na katatapos lang, sariwa at malinis. Humarap siya kay Leo. Ang kanyang mukha ay maliwanag na sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Leo, tapos na. Mahinang bulong ni amihan. Wala na ang kadena. Tumitig sa kanya si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Tapos na ang pagtitiis, amihan. Ngayon, oras na para mabuhay ka para sa sarili mo. Nakangiting tumingin si amihan sa malayo, sa kalangitang asul na tila ba nagbubukas ng isang bagong kabanata. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit alam niyang sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon, ang paghilom ay nagsisimula na. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. Isang taon ang matulin na lumipas, tila isang mabilis na pag-ikot ng pahina sa isang makapal na aklat ng buhay. Ang sikat ng araw sa loob ng unibersidad ay hindi na nakakapaso sa balat ni amihan. Sa halip, ito ay tila isang mainit na yakap na nagpapapaalala sa kanya na ang bawat bagong umaga ay isang pagkakataon para sa muling pagsilang. Hawak niya ang makakapal na aklat ng batas
sa kanyang dibdib. Ang bigat nito ay hindi napasanin, kundi simbolo ng kanyang tinutupad na pangarap. Wala na ang amihan na anino lamang ng isang lalaki. Ang babaeng naglalakad ngayon sa ilalim ng mga puno ng Nara ay may matatag na hakbang, mataas ang noo, at may ngiting nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang malayang kaluluwa. Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na opisina sa labas ng campus, naroon si Tess, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ito ang kanilang itinayong munting kanlungan, isang support center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa pananalapi at emosyon. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanila, nakikita ni Amihan ang kanyang dating sarili. Ngunit ngayon, siya na ang nag-aalok ng kamay para ibangon sila. Ang bawat tagumpay ng mga kababaihang natutulungan nila ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga peklat ng kanyang nakaraan. Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng balita tungkol sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Si Gabo ay nananatiling nakapiit, mag-isa, at unti-unting kinakain ng sariling pagsisisi sa loob ng malamig na rehas. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng katahimikan ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Si Zandra naman ay nabalitaang nagtatago sa malalayong probinsya, baon sa utang, at pilit na tinatakasan ang mga taong niloko niya. Habang si Doña Celina, sa kanyang huling mga taon, ay natutong mamuhay ng payapa sa isang maliit na bahay bakasyunan, malayo sa ingay ng Ortigas, at madalas na nagpapadala ng mga sulat ng paghingi ng tawad at pasasalamat kay Amihan. Attorney Amihan, mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Baka malipasan ka na ng gutom. Isang malambing na boses ang bumasag sa kanyang gunita. Paglingon niya, nakita niya si Leo na nakasandal sa hamba ng pinto. Suot nito ang kanyang formal na polo na nakatupi ang manggas at may dala itong 2 paper bag na amoy bagong luto na pagkain. Ang mga mata ni Leo ay nananatiling puno ng init at respeto. Ang parehong tingin na nagligtas kay Amihan noong gabing duguang nakahandusay siya sa ulan. Leo, kanina ka pa ba dyan? Nakangiting tanong ni Amihan habang inilalapag ang kanyang mga aklat sa mesa. Lumapit si Leo at maingat na inilabas ang mga pagkain. Isang simpleng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Amihan na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Sa bawat galaw ni Leo, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Nang mapansin ni Leo na bahagyang tumabingi ang kwelyo ng blusa ni Amihan, dahan-dahan itong lumapit at inayos ang tela gamit ang kanyang mga daliri. Naramdaman ni Amihan ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maamoy niya ang pamilyar na bango ng lavender at malinis na kape mula kay Leo. Hindi ito ang nakakasakal na lapit ni Gabo. Ito ay ang lapit ng isang taong marunong rumespeto sa kanyang espasyo. Pagkatapos ayusin ang kwelyo, hindi agad iniwan ni Leo ang kanyang kamay. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang palad ni Amihan sa ibabaw ng mesa. How was your mock bar exam, Amihan? Malumanay na tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay tila isang musika na nagpapakalma sa kanyang isip. Mahirap, pero kinaya ko. Salamat sa lahat ng tulong mo, Leo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Sagot ni Amihan. Tapat at puno ng pasasalamat. Umiling si Leo at bahagyang hinaplos ang mga daliri ni Amihan. Nandito ka dahil sa sarili mong lakas, Amihan. Ako ay tagahanga mo lang na maswerteng nabigyan ng pagkakataong samahan ka sa paglalakad. Ang simpleng pag-amin na iyon ay nagdala ng isang matamis na ngiti sa mga labi ni Amihan. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay hindi isang mabilis na apoy na mabilis ding mamamatay. Ito ay isang mabagal at banayad na pag-init. Tila pagsikat ng araw pagkatapos ng mahabang gabi. Walang pilitan, walang manipulasyon. Tanging 2 pusong natutong maghilom at ngayon ay handa nang sumubok muli ng may pag-iingat at respeto. Pagkatapos nilang kumain,
Lumabas ang dalawa sa opisina at naglakad sa parke habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang tanawin na tila ba iginuhit ng isang mahusay na pintor. Habang pinagmamasdan ni Amihan ang abot tanaw, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan sa kanyang loob. Ang mga alaalang masakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nagbibigay ng hapdi. Sila ay naging mga aral na nagpatatag sa kanya. Handa ka na ba para sa bukas? Tanong ni Leo habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Amihan at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Tumitig si Amihan sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay tumingin sa malayo. Ang hangin ay humihihip ng marahan, tila ibinubulong ang lahat ng mga pangarap na maaari pa niyang abutin. Handang-handa na ako, Leo, sagot ni Amihan nang may matibay na pananalig. Dahil sa unang pagkakataon, ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang kanilang mga anino sa damuhan ay unti-unting humahaba habang sila ay naglalakad palayo. Magkahawak kamay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas, ang Amihan na nawala sa ulan ay nakatagpo na ng kanyang sariling liwanag. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang gumuguhit ng mahahabang anino sa semento ng New Bilibid Prison. Nakaupo si Amihan sa tapat ng makapal na salamin. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Sa kabilang panig, lumitaw ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Gabo ay payat na. Ang dating nagniningning na mga mata ay tila naging dalawang hungkag na butas na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang orange na uniforme ay maluwag na sa kanyang nangangayayat na katawan. Isang malaking kaibahan sa mga mamahaling suit na dati niyang ipinagmamalaki. Dahan-dahang itinaas ni Gabo ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Amihan, pumalik ka. Akala ko ay hindi mo na ako sisiputin. Ang kanyang boses ay paos. Wala na ang dating awtoridad na nagpapatigil sa mundo ni Amihan. Patawarin mo ako. Araw-araw, gabi-gabi. Ang mukha mo at ang nangyari sa anak natin ang nakikita ko. Hindi ako makatulog. Tulungan mo ako, Amihan. Baka pwedeng bawasan ang sentensya ko. Baka may magagawa ka bilang malapit ng maging abogado. Tinitigan ni Amihan ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Wala siyang naramdamang galit, wala ring saya sa nakikitang paghihirap nito. Ang tanging naroon ay isang malalim at malinis na katahimikan. Nandito ako, Gabo. Hindi para tulungan ka sa kaso mo. Malumanay na simula ni Amihan. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Nandito ako para sabihing pinatatawad na kita. Pero huwag mong isipin na ang patawad na ito ay para sa iyo. Ang patawad na ito ay para sa akin. Pinatatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo sa bawat paggising ko sa umaga. Pinatatawad kita dahil pinuputol ko na ang huling kadenang nag-uugnay sa ating dalawa. Malaya ka na sa puot ko, Go. At ako, malaya na ako sa iyo. Ibinalita rin ni Amihan ang tungkol kay Zandra na nahuli na rin sa kabilang probinsya at ang tungkol kay Doña Celina na payapang pumanaw ilang buwan lang ang nakalipas matapos iwan ang kanyang huling habilin para sa kabutihan ng NGO ni Amihan. Pagkatapos ng usapan, dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang telepono. Tumayo siya at hindi na lumingon pa sa lalaking humahagulgol sa likod ng salamin. Ang bawat hakbang niya palabas ng kulungan ay tila pagtatapon ng isang mabigat na sako ng mga bato na 10 taon niyang pasan-pasan. Paglabas niya sa gate, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang amoy ng paparating na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot mabasa. Sa lilim ng isang malaking puno, nakatayo si Leo, nakasandal sa kanyang sasakyan habang matiyagang naghihintay. Nang makita siya ni Leo, isang tipid ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit si Leo
at kinuha ang bag ni amihan, isang maliit na galaw na nagpapakita ng walang hanggang pag-aalaga. Tapos na ba, amihan? Tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng malalim na pangunawa. Tapos na, Leo. Wala na ang multo ng kahapon. Sagot ni amihan. Dahan-dahang inakay ni Leo si amihan patungo sa tabing dagat, isang lugar na naging saksi sa kanilang mga tahimik na pag-uusap nitong mga nakaraang buwan. Habang naglalakad sila sa buhanginan, ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit. Tumigil sila sa paglalakad at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Maingat na ipinatong ni Leo ang kanyang braso sa balikat ni amihan at dahan-dahan namang isinandal ni amihan ang kanyang ulo sa matibay na balikat ng lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni amihan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Hindi ito ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang unos kasama ang taong marunong rumespeto sa iyong pagkatao. Ang init ng katawan ni Leo at ang mahigpit na pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan na ang pag-ibig, kapag totoo at malusog, ay hindi nagpapakulong kundi nagpapalaya. Ang bauhan ay hindi laging nagsisimula sa isang suntok o sipa. Minsan, ito ay nagsisimula sa isang malamig na kape, sa isang mapanirang salita, o sa unti-unting pagnanakaw ng iyong karapatang magpasya para sa sarili mo. Ang pananahimik sa harap ng pang-aabuso ay hindi katibayan ng katapatan, kundi isang dahan-dahang pagsuporta sa sarili mong pagkawasak. Ngunit ang kwento ni amihan ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, meron pa ring pagkakataon para sa muling pagsilang. Ang dapper na lalaking asawa at ang marangyang mansyon ay maaaring maging isang magandang panaginip sa labas, ngunit kung sa loob ay unti-unti kang namamatay, kailangan mong matutong bumitaw. Ang tunay na dapper at kagalang-galang na lalaki ay ang tulad ni Leo, ang mga lalaking marunong makinig, marunong maghintay, at marunong tumingin sa isang babae bilang isang kapantay. Habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa paligid, ang bituin sa langit ay nagsimulang magpakita. Tila mga munting ilaw ng pag-asa. Ngumiti si amihan sa kadiliman dahil alam niya, sa wakas, siya na ang may hawak ng sarili niyang liwanag. Ang paglalakbay mula sa ulan patungo sa bituin ay mahaba at masakit. Ngunit sa bawat hakbang, napatunayan niyang ang puso ng isang babae ay mas matatag pa sa anumang bagyong maaring ibato ng mundo. Dito nagtatapos ang kwento ng isang amihan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang matagumpay na tagapagtanggol ng sarili niyang kaligayahan.